Okay mga S-Friends, so stop over muna tayo dito po sa gawi po ng boundary actually ito ng Benguet at ng La Union, katulad na lamang nitong sinasaad ng um, marker na to. At tsaka, ito pong road actually na yan. Ito na yung Marcos Highway, pero ano ba, Aspiras Palispis Highway na ipinangalan dito ngayon mga S-Friend eh. So, speaking of, ayan, dahil nandirito na rin lang tayo, sisilipin natin at pipilitin ko talaga ipakita sa inyo. Actually, nandoon sa banda ron, kung nakikita nyo yung mga sementong bahagi na yun, banda dun, ayun. Ayan, malapit dyan sa may tower na yan. Ayan, dyan po dati makikita yung bust o yung malaking ulo ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos Sr. Ayan, natatandaan ko 90s, paraan-daan kami dito paakyat ng Baguio to and from. Laging yan ang tinitingnan ko. Kung yung Canon meron ng tinatawag na Lion's Head, dito naman po sa gawing Marcos Highway o dito sa pinangalanan na nga pong Palispis Aspiras Highway, kung di ako nagkakamali, o Aspiras Palispis Highway. Ayan, na kung saan dito matatagpuan, dire-diretsuhin lang natin yan. Andiyan na yung Marcos Tunnel, Marcos Highway Tunnel na tinatawag, at isa rin po yan sa mga inusisan natin kamakailan. So sabi ko nga sa inyo, kung ang Canon meron pong ulo ng lion, dito naman po sa Marcos Highway merong ulo naman ni Apo Lakay. So yun nga lang, pinasabog po kasi ito, at simula nga na pinasabog, wala na pong naging parang follow up, kumbaga, kung ano ang next na gagawin dito sa dati pong palatandaan or marker. O sabi na lamang natin landmark, hindi marker, landmark. That's the correct term. Landmark dito po sa gawin ng highway na ito. So, excuse me. So, yun nga, nakakalungkot man na isipin na talagang, alam mo yun, naanuhan na siya ng mga malalaking puno as in nagtataasan na dyan, hindi na halos makita. Talagang forgotten, abandoned, walang plano, hindi natin alam kung ano nga ba ang mangyayari sooner or later. Pero alam ko, hanapin nyo na lamang po yung ating full episode nito. Actually, unang pinuntahan namin ito 2022, January or Feb, kung hindi ako nagkakamali. Kasagsagan ng, alam mo yon, bago mag-eleksyon ng Mayo. At sana nga, umaasa kami noon na talagang kahit papaano mabigyang pansin o ma-reconstruct ito. Pero hanggang ngayon, wala nga pong balita, wala nga pong follow-up, wala kahit na kaplano-plano. Kaya talagang kung anong pinapakita ko sa inyo ngayon, ganyan na lang talaga yan. So sana nga muling mabuhay bilang isa nga ito sa mga, sabi na lamang natin na landmark dito po sa lugar na ito. Kumbaga sana maisantabi yung kung ano mga klaseng politika, kumbaga, di ba? Dahil sabi ko sa inyo kanina, napasabog ito sometime in the 90s, at ang mga gumawa po niyan eh syempre yung mga nice people. Alam nyo na, kaya yan na sinasabing nangyari, kumbaga naging pinakahuling hantungan na niya mga S-Friend. So hindi na pinapansin, dinadaan-daanan na lang, nababaliwalang landmark, forgotten landmark, ika nga natin, di ba? So tutukan nyo na lang mga S-Friend yung ikalawang episode natin dito sa muling pagbabalik natin dito po sa lugar na ito, na kung saan matatagpuan pinaka-exactly yung, syempre, yung dating bust ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos Sr.